ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Nasa panig ako ng katotohanan. Yan ang binigyan din ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanyang talumpati sa harap ng mga huwes sa lalawigan ng Leyte sa gitna ng kinakaharap niyang reklamong impeachment. Kapag binasa natin ang balita, parang may napakalaking gulong nangyayari. To tell you the truth, I do not feel as embattled as the news stories may portray me to be. As one of my younger staff remarked, ang chill ni CJ, bagay ang pangalan. Sereno, as in serene. Kalmado. I am like this because I know that the truth is on my side. And in a time of conflict, when narratives are co-opted to serve the personal agenda of a few, the truth is our bedrock. Binigyan din pa ni Sereno na ginagawa niya ang tama o ng tama ang kanyang trabaho. Hindi siya nagsisinungaling, hindi nandaya, at hindi nanlamang ng kapwa. Alam kong hindi ako nagsinungaling, hindi ako nandaya, hindi ako nanlamang ng kapwa, at ginawa ko ng tama ang trabaho ko bilang punong maestrado. Meron ding pasaring ang punong maestrado sa mga nagsusulong ng reklamong impeachment laban sa kanya. Kasabay niyan sinabi ni Sereno na hindi niya estilo na humingi ng tulong sa mga membro ng sangay ng hudikatura para mag-rally sila at suportahan siya. I did not come here to, as some would advise, rally the troops and ask you to wear armbands or hold placards for me. I know that ultimately such political hearings can only erode our branch of government in the long term, however gratifying it may be at the moment. Inig ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nakoy, kagagalit ng mga TDS to, Mike. Tumaas ang net satisfaction rating ni Vice Presidente Leni Robredo batay sa pinakabago survey ng Social Weather Station o SWS. Mula sa positive 36 noong Hunyo, umakyat ito sa positive 49. Wow, 41 ang net satisfaction rating ni Robredo. Kay Duterte, bumaba. Bumaba. Pero yung kanya, kay Robredo, tumaas. 41, positive. Ako na. Yung net satisfaction rating ni Robredo nitong Setyembre. Samantala, tumaas rin ang net satisfaction rating ni Senate President Coco Pimentel. Mula sa positive 33, noong Hunyo, umakyat ito sa positive 46. Bumaba naman ang net satisfaction rating ni Speaker Pantaleon Alvarez. Bumagsak ito ng positive 8. Yes, positive 8. Si Parillas, hindi ba sinukat? Mula sa positive 16. Kung patay kang bata ka. Noong Hunyo. Ako, naka-apekto malamang yung ginagawa ni Parillas dito sa satisfaction rating ni Alvarez. Malaki rin ang binaba ng net satisfaction rating ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mula sa positive 21 noong pong Hunyo na itala ito sa positive 9 noong buwan ng Setyembre. Oras po natin umuusad mga kabuso, alas 8:25 at 20 segundos. 35 kalahating minuto. 35 kalahating minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Good morning! Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Rock and roll, baby! Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Easy Double B. Please lang huwag kang magulat kung bigla akong magkalat. Mula pa nung pagkabata, mistula ng tanga. San nadadapa, san bumabangga. Ang puso kong kawawa, may pag-asa pa ba? Ayoko nang
MRT kahapon. Alin? Ang LTO nagmistulang MRT kahapon. Kahapon lang naman, in fairness. MRT araw-araw eh. Sablay. Sablay. Tulad ng MRT, nagkaaberya ang operasyon ng Land Transportation Office o LTO kahapon. Bumaksak ang operasyon ng LTO kahapon dahil sa problema sa kanilang Information Technology System, IT, mga kabuso. Ayon kay LTO Executive Director Romeo Veracruz, dahil naapektuhan ang operasyon ng kanilang central office, naapektuhan din ang serbisyo sa lahat ng kanilang sangay sa buong Pilipinas. Isang tama, 10 mali. Humingi ng pangunawa si Veracruz sa mga may transaksyon sa LTO na naapektuhan ng aberya. Bandang tanghali, pumalya ang tinatawag na internet connection at naibalik lamang sa normal ang operasyon bandang alas 3:30 na ng hapon. Minsan lang yan, one time lang nangyari yung Isang kapit sa beses lang LTO. In naman. fairness, sa Oh, mga yan, kapuso. Yung MRT, araw-araw eh. Yun, araw-araw. Ng aking tadhana. Sana ko man Oras po natin, alas 8:38 mga kapuso. ayoko nang magsisi. Nagtalaga si Pangulong Duterte ng mga officer in charge o OIC sa Department of Health at Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, itinalaga ng Pangulo si Undersecretary Hermenegildo Valle bilang OIC ng DOH. Kasunod na rin yan ang pag-reject ng Commission on Appointment sa pagtatalaga kay Dr. Paulino Bial bilang kalihim ng DOH. Itinalaga naman bilang OIC ng DICT si Undersecretary Eliseo Rio Jr. matapos magbitiw sa pwesto si nooy Information and Technology Secretary Rodolfo Salalima noong nakalipas na buwan ng Setyembre. Sino tinalaga ni Presidente Duterte? Puro mga Undersecretary, Kapalit Mike. mga USEC? USEC ng DOH, Oo. si Hermenegildo Valle. Sa DOH yan. Siya ngayon ang Kapalit OIC yung doon. Bial. Yes. Dahil tinumba ng Commission on Appointments Yes, ng Bial. yes. Si Eliseo Rio naman Eliseo Rio. ang sa DICT. Sa DICT, Pero Department of USEC din to dati. USEC din yan dati. OIC, OIC ngayon. Oras po natin ay alas 8:39 mga kapuso. 39 na minuto makalipas ang ikabalo ng umaga. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Saksi sa Double B! Tililing, tililing. Tililing, tililing. Tililing, tililing. Seryoso pala problema ito. Hindi, seryoso po tayo mga kapuso. Alin? Hindi po natin ginagawang katawa-tawa ito. Tililing. Tililing, tililing. Malala pala sitwasyon. May mga may tililing. Isa pala sa bawat 3 Pilipino mga kapuso, isa sa bawat 3 Pilipino ang mayroong mental health problem, kung tawagin ng mga Inglesero at Inglesera, may problema sa pag-iisip. Isa sa bawat 3 Pilipino. Ibig sabihin, 3 tayo dito ngayong umaga. Joel Reyes Abel, Mike Andon Enriquez. Eusebio, Mike Enriquez. Isa sa atin, si Raulo. Ako si Andoy yun. Hindi tayo. May problema sa pag-iisip. Ako si Andoy. Alam ka naman ikaw. Seryoso to. Alam ka naman ako. Tililing, tililing. Tililing, tililing. Iyan pong sinabi ni UP College of Medicine Professor Emeritus Dr. Lourdes Ignacio nang magtalumpati siya sa harap ng National Academy of Science and Technology o NAST. Sa ngayon, umaabot na sa 110 milyon ang populasyon ng Pilipinas. Posibleng umabot sa mahigit 28 milyong Pilipino mga kapuso. Posible daw umabot, pakinggan nyo ito mabuti, panoorin nyo mabuti, mahigit 28 milyong Pilipino ang merong problema sa pag-iisip. Kalahati niyan nasa Kongreso. Hindi, sino ba? Hindi, sino ba sumulat nito? Hindi naman. Kalahati ng mga sinaulo nasa Kongreso. 290 lang. Jesus Maria Jose. Tililing, tililing. Dahil dyan, sinabi ni Dr. Ignacio na dapat ay magsumikap ang gobyerno para paigtingin ang tinatawag na mental health program sa bansa. Pero ba tayo, Isa no? lang ang NCMH natin. Isa lang. National Center for Mental Health. Dati ang tawag doon mental hospital. Saan galing yan? Sa mental. Saan yun? Sa Mandaluyong. Dati hindi ba ang biro sa Mandaluyong? Taga saan ka ba? Loob?
yung mga tiga Mandaluyong. Tiga Mandaluyong po ako sa labas. Dahil pag sinabi mo Mandaluyong ka sa loob, sa mental ka. Sa ngayon, umaabot lamang kasi sa 5%, 4.2 milyong kaso ng mental health problem ang na-actionan ng gobyerno. Ba? O konti lang pala ang na-actionan ng gobyerno. Ibig sabihin, may mga gumagala-gala na mga Pilipino dyan o na mga may problema sa pag-iisip. Sinabi ni Dr. Ignacio na kabilang sa mga sektor na tinatawag na prone o bukas sa problema sa pag-iisip ay ang mga nagsisiuwi, ang mga OFW, mga kapuso, mga tinigurian pa naman nating mga bagong bayani na nakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang mga amo sa ibang bansa. Bukod pa dyan ang mga residente na tinamaan ng matinding kalamidad. Ang dami nun. Tinamaan ng bagyo, ng gera, ng lindol, mga kapuso. At ang pamilya na nagdusa sa kamay ng mga mapang-abusong mga magulang. Yung pala yun, mga binubugbog ng mga magulang, yung sinasaktan ng mga magulang. Nilinaw naman ni Dr. Ignacio na ang mga mayroong tinatawag na mental health problem ay mga protektibo rin naman ng mga tao. Oo, mga kapuso, kahit pala yung mga may problema sa pag-iisip, pwede pa rin maging mga protektibong mga Pilipino. Dapat lamang lumantad sila sa kanilang tinatawag na kung ikaw ba may problema sa pag-iisip, yung lipunan natin ngayon, mga kapuso, Pagka nalamang meron kang tililing, oo, diba? Outcast ka kagad. Sasabihin mo ba, pag nag-a-apply ka sa trabaho, Hindi, siya ko nga pala, dapat tililing malaman ko ninyo. Ang araw. tawag puro ng mga Inglisero, disclosure. Yan, Oo nga pala, sir. Oo nga pala, ma'am. Gusto kong paalam sa inyo na nung nakalipas, ginamot po ako dahil meron akong problema sa pag-isip. Sinong magsasabi dyan? O, di, matutuloy ka ba sa... Ayan o, mga kapuso. Ngayon, mayroon namang mga tililing at mga may problema sa pag-iisip. Premier, ba't katawan ng tama dyan? Meron ka rin ba? Ha? Mga naka-Amerikana yun. Mga kapuso, araw-araw, mga nakabarong. Barong, yan. Oo. Ini-interview yun ng mga media katulad namin. Ang mga titulo nila sa mga calling card nila, honorable. Yung pala yun ang pinakatililing sa mga tililing. Tililing, tililing. Tililing, tililing. Tililing, tililing. Tililing, 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 tililing. Ikaw na, Hoy. Ako na ba? Patuloy ang pangihikayat ng militar sa Maute ISIS Group na sumuko na! Sumuko na kayo! Napapaligiran na namin kayo! Gamit po ang mga loudspeaker. Hinihikayat po ng hukbong sandata ng Pilipinas sa mga terorista sumuko na hanggat may oras pa. Partikular na naglunsad ng naturang estilo ang Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. Lubang peligroso ang trabaho ng mga sundalo lalo na sumasalubong sa kanila ay makabala. Ngunit hindi sila natitinag, umaasa sila na sa lalong madaling panahon matatapos na po yung bakbakan sa lungsod po ng Marawi. Samantala, naglunsad rin ang AFP na isang kampanya kung saan naghuhulog po sila na mga bote na may mensahe para sa mga bihag at terorista. Ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez, Commanding General ng AFP Western Mindanao Command, naging matagumpay ang naturang kampanya, ngunit hindi na siya nagbigay ng anumang detalye. I cannot talk about the details because it's already a tactical po yun. But we have, masabi ko lang, there is a positive result. Yung ginawa namin na pag-airdrop ng battles, there is a significant result on that. Hinig po ni Lieutenant General Carlito Galvez, Commanding General ng AFP Western Mindanao Command. Alas 8:45 seguros, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa panig ng gobyerno sa giyera dyan sa Marawi. Ayon kay Colonel Romeo Browner Jr., Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao, sa ngayon ay umaabot na sa 106 na po ang bilang ng mga tropa ng gobyerno na nasawi mula na magsimula ang bakbakan noong ika-23 na Mayo. Sa kabila niyan ay kumpiyansa ang militar na matatapos na sa mga susunod na panahon ng bakbakan sa Marawi. Batay sa tala ng hukbong sanata ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, umaabot na sa 811 terorista ang napapatay sa lungsod ng Marawi. Tinataya nga aabot naman sa 100 terorista ang pinaniniwalaang patuloy pa rin na nakikipagbakbakan sa mga tropa ng gobyerno sa loob ng tinatawag na main battle area kung saan naroroon sa mga sandaling ito si Benji Liwanag sa may main battle area dyan sa may Marawi. Alas 8:46 at 30 segundos, live report mula sa Marawi. Benji Liwanag, pasok! Humigit kumulang 40 mga gusali na naman patuloy na tinututukan ng militar at pulis dito sa lungsod ng Marawi, partikular sa main battle area. Sinabi ni Western Mindanao Commander Lieutenant General Carlito Galvez
sinisikat na ng kanilang elite group na mabawi na mula sa Maute ang mga gusali. Maliban pa ito, nag-iisa na lamang anya ang moske ng markas na kanilang kailangan makuha. Una ng Niag de Galvez na nabawi na ang lumber mosque at iba pang mga gusali. Bagamat hindi anya pantay-pantay ang mga gusali, dikit-dikit ang mga ito. Marami rin anyang iskinita sa loob ng main battle area. Kaninindigan ni Galvez, kaya nila matapos ang lahat ng ito sa Oktubre 15 o sa darating na linggo. Sa ngayon ay puspusan ang kanilang operasyon. Kanina ay napakalakas na mabagsak ng putukan dito lamang sa likod ko, itong area na ito. At sa ngayon ay kailangan daw nilang mabawi ang kanilang mga bihag, ilang pang mga sibilyan na naiipit at napatay ng mga leader at mga miyembro ng Maute. Ilang pa sa mga natitirang leader ng teroristang grupo ay si Abu Sayyaf leader Estilon Hapilon, Omar Maute at iba pang mga sub-commander. Sa kabuuan, 11 ang mga napatay na terorista. Nananatiling 47 ang mga sibilyan, 811 Mike, habang 106 na po ang nagbuwis na ng buhay ng mga pulis, pati na mga sundalo. Nasa 1,750, 1,750 naman ang mga sibilyang nasasagip ng pwersa ng pamahalaan. Dito pa rin yan sa main battle area. Natapos na itong pag-ulan, pero hindi pa rin natatapos ang bakbakan sa loob ng main battle area. Live mula rito sa Marawi, ang inyong kapuso. Liwanag GMA, Super Radio, CZWD, walang ginigilingan, walang pinoprotektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ay nagisnan po ang problema hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita. Tuloy pa rin ang digmaan, kalataang kaguluhan sa Mindanao. Mindanao, Mindanao. Mga mamamayan doon ay takot ang nadalpa. Hindi malaman kung ano ang gagawin sa tuwi-tuwi na mga taong walang Meron pong pahayag na lumabas galing sa Malacanang. Alam naman natin na nung pangkampanya, ang sabi po ni Pangulong Duterte, dating kandidato pa lang yan, isa sa plataforma niya, kabilang sa plataforma niya, ang pagtataguyod ng federalismo sa Pilipinas, mga kapuso. Ngayon, si Pangulong Duterte may bagong pahayag tungkol dyan sa pagsusulong ng federalismo. Posible raw na humiwalay ang Mindanao sa ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi raw malayong mangyari yan kapag nabigo ang pagsusulong ng federalismo. So anong tatawagin natin dyan? Republika ng Mindanao. Yung nangyayari ngayon yun sa Spain, sa Espanya, mga meron? kapuso. Ganon? Oo, dun sa sa Barcelona. Oh. Sa yung mga tawag doon, katiklan, hindi katiklan. Katalan. Katalan. Yung mga Basko. Basque at Katalan. Batanes. Gusto nilang humiwalay sa Espanya. Pati yung hari sa Espanya nagsalita na. Hindi pwede yan. Illegal yan. Labag sa konstitusyonan. Nangyayari yun ngayon sa Espanya. May krisis doon ngayon. Ang lalaki ng mga rally doon sa Barcelona. At kung saan-saan pa. Traffic dun. Para mapunta sa Las Ramblas. Para bumili ng hamon doon. Hamon Iberico. Siyam na minuto bago mga alas 9 ng umaga. Balitang Malacanang mula kay Tuesday New. Tuesday New! Pasok! Nagbabda si Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng magkaroon ng kaliwatkan ng bakbakan sa Mindanao kapag hindi na ibigay ang hinahangad at pangarap na independence ng mga Moro. Sinabi ng Pangulo na ito ang pinag-iingatan nilang mangyari sapagkat posible anyang mag-trigger ito para sumanib na rin sa extremist groups o mga terorista ang mainstream rebel groups tulad ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front.
sa ngayon, Anya, ay kuha pa naman natin ang loob ng Moro Islamic Liberation Front habang nananatili namang neutral lamang si MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Pero Dahil yan sa dalawang mga grupong yan, tauhan nito, Tuesday, yan dalawang grupong yan, MILF at MNLF, tahimik na. Hindi na nakikipagbakbakan, nakikipag-usap sa gobyerno, nakikipag-ugnayan sa gobyerno. Pero pareho yan, may hukbo pa rin. Mayroon. Nakakita na ako ng malaking tropa ng MILF doon sa may Sarangani. Jesus Maria Josep. may- puro armado ng mga haba. May mga uniforme. Parang talagang army. mo Kaya mga lang, sundalo. army ng ano ka mo? akala mo puro sila pang sundalo na sa itsura nila. Oo. Nakikipag-ugnayan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Pag hindi natin inayos yan, yang mga yan, pwedeng sumanib yan doon sa mga Maute, Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, Freedom Fighter Islamic Moro-Moro, kung ano-ano dyan sa Mindanao. Susay! Tama, Mike. At nakikiramdam daw yung mga yan sa ngayon. Mayroon ilan sa mga tauhan daw ni Miswari, manaka-naka ay nakikipagbakbakan sa ating mga sundalo sa ilang parte ng Mindanao. Kaya naman sinabi ni Pangulong Duterte na nagsisikap ang kanyang administrasyon na isulong ang federalismo. Sa pamamagitan lamang anya nito maibibigay ang sariling identity, kapangyarihan at otonomiya ng mga Moro. Kung mabibiguan niyang maibigay ang hangad ng mga Moro, hindi anya malayong magdeklara ang mga ito ng independence o sa sarili at baka humiwalay na ng tuluyan ang Mindanao sa ibang parte ng Pilipinas. Ang inyong kapuso, Tuesday sa Good News ng GMA Super Radio, DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Good morning! Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Papalapit na ng papalapit! Boss Mike, Hindi ka kasali. Huwag na pilit. amo, papa, Hindi ba? daddy. Tinawag ko na nung isang araw, live pa tayo sa GMA Radyo na. Boss Mike. Tinawag ko na sa finance. Bakit? Hindi ka kasali kay ni Arnold. Yun lang. Malamig ang simoy ng hangin. 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 Ilabas mo na, Mike. Malamig Ang simoy ng hangin. Yawiwiyo! Kuya Willie, bigyan ng jacket yan. Maligayang Pasko raw, sabi ni Rod Vega. Rod, Rod, wag ka nang bumati, baka masama ka pa rito sa dalawang ito. Ikaw rin, Rod, ha? ba't naman ang Pasko mo? Voltes 5, sagot ko, red juice mo. Voltes 5. Kulay ng Pasko yun, yung red juice. Naman. Wala ka rin bonus, Sports 5, kala mo. Panay yung text mo rito, iyari Wala ka. kang bonus, Hindi ka kala may mo, lumuhan hindi ka dyan. kasali. Wala ka lang bonus. Tako, patay. Kasali. Patay tayo dyan. Ilabas sa baul ang inyong mga jacket. Sabihin mo sa amin, pag hindi ka binigyan ng bonus, sagot ko. Si Voltes 5, sagot ba yung bonus niya? Ako hindi. Hindi. Tama ka. Papa! Ilabas Plastic na. mo. Ilabas na sa baul. Plastic. Ang alin? inyong mga jacket. Alin sa ball? Ha? Sweater. Sweater, Yan. jacket. Mm. Ano ba yun? Winter earmuffs. Ha? Naku, ano? Winter earmuffs. Gano'n, ha? Tsaka, Pagdoon lang yun sa lugar na nag-iiyelo. Hindi naman nag-iiyelo dito. Gloves. May earmuffs. pati gloves. May Labas mo gloves na. ka pa dyan. Ilabas mo na yung gloves mo, yung boxing gloves. Alam niyo mga kapuso dito sa amin, kahit Marso o Abril, parang Disyembre dito parati. Ang lamig po, grabe yung 10 aircon ho dito. Opo. Siyempre, sino nag-disenyo nito eh. Dapat itong alagaan yung mga gamit.
Oo, di bali na muna yung mga tao. Yung tao po, naninigas. Oo, ayan, oh. Asa? Ay, tingnan nyo, ito pala, hindi pala ito. Ito, tingnan nyo, diba gano, tok. O yan, kasi ayan, matanda ka na eh. Asaan kasi ang mas malalamig na panahon sa Yan na! bansa? Ngayong Yan, lalayas na po ang hanging habagat. Ayan na. Ayon po sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa, sa ngayon po'y unti-unti nang nagbabago po ang klima sa bansa at humina na po ang hanging habagat at papasok na po ang hanging amihan o tinatawag nating northeast monsoon. Ang hanging amihan ang siyang nagdadala ng mas malamig na simoy ng hangin, mga Para kang kapuso. kabayo, ah. Hoy! Dahil po dito, asahan raw ang mas malalamig na gabi. Uy, sarap katabi ni Mrs. At madaling araw sa mga susunod na linggo, ngayong panahon ng... Wala kami nito ni Arnold, pero meron po kayong lahat. Maliban po sa aming dalawa. Panahon po ngayon ng bonus! 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 Ano yan? Psst. Ano yun? Psst. Pangalan ako, no? Psst. Bonus, eh. Psst mo, ilong mo. Gusto mo lalo yung ilong mo. Ganon. Nadama yung kay Clapio. Si Clapio naman po umanig yun. Hindi naman ako. Pinagtatanggol ko nga po yung pag wala dito eh. May nag-text dito para sa'yo, hoy. 0629 na muna nga patuloy mo na kaya cellphone. Kuyang Joel, wag mo nang ipilit ang bonus kay Sir Mike. Kuripot yan. Ganon. Cost-cutting po kami, cost-cutting. Nakikinig sa atin ngayong umaga ang mga macho na mga sundalo ng punong tanggapan ng Army Artillery Regiment sa Fort Magsaysay. Nakikinig sa atin ang mga magigiting na mga sundalo na kasapi ng Army Artillery Regiment sa Fort Magsaysay. Ito ay itinext dito ng kanilang NCO, Non-Commissioned Officer, na si Staff Sergeant Gregorio Dapo Jr. Ito kumaga po sa inyo. Tanghal sandata po kayo. Tanghal! Ta! Baba! Ta! Delima! Bakit? Kaya dyan si Delima. Yung mga supporter ni Delima. Nandun sa korte. Sa Tumatagsa daw ngayon. Ano ba yun? Oo. Hoy, Rod Vega, pasok, Rod! Patuloy yung ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senador Laila de Lima. Nakapasok na siya, Mike, dun sa sa hostel dahil tapos na yung arraignment. Tumatakbo ka ba? Ba't ganyan tunog mo? Oo, tumatakbo kasi yung poster, umuusod na, no? Pabalik na ito sa Campo Grame. Bakit ang bilis? Ano ba nangyari yan? Binasaan mo ng sakdal? Actually, hindi natin na cover yung loob ng Luisito. Ang ating cover itong mga taga-suporta, yung mga supporters ng si Senador Laila de Lima, kahit na buhos ang napakalakas na ulan dito sa bahagi na Muntinlupa Hall of Justice, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang programa. Ang kahilingan doon sa kanilang mga placard ay sinasabi na peking ebidensya, ibasura, at ganoon din yung pagpapalaya ni Senadora Laila de Lima. Ito na yung coaster, dumadala sa gilid ko. At babalik na po ng bahagi ng Campo Grame, Mike. Ang inyong kapuso, Rod Begalan, GMA Super Radio, DCW ng kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ang sama-sama ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ang pagiging makakalimutin po, hindi po totoo mga may edad lang ang nagiging makakalimutin. Hindi po totoo yung mga may edad lang ang nagiging ulyanin. Hindi po totoo yun. Pati mga bata pwedeng tamaan ng pagiging makakalimutin. Alam nyo ba yun, mga kapuso? Lalo na mga kabataan ngayon, ang daming, nung araw, simple lang maging bata eh.
Pero ngayon po, kung ano-ano meron sa sila, may mga gadget sila, may internet sila, may, mga kapuso, yung maraming kabataan ngayon, may tinatawag na information overload sa wika Ingles. Sa dami niyang impormasyon na pumapasok sa atin, bata hanggang nakatatanda, sa mga sandaling ito, sa mga panahon ngayon, pwedeng may makalusot yan, makakalimutan natin. Kaya, excuse me po, hindi lang po mga estudyante, pati yung mga retirado, pati, lalo na yung mga nagtatrabaho dyan, pati mga misis ng tahanan, sa dami ba naman ang kailangan yung alalahanin na assets at kasuhin ninyo mga kapuso. Kaya importante buong pamilya, umiinom nitong Memo Plus Gold araw-araw. Natural po ito. Hindi po chemical ang sangkap nito. Gawa po ito sa tanim. Bacopa Monnieri ang pangalan po ng tanim. I-google ninyo. Tignan nyo po sa internet, Bacopa Monnieri. Tanim po yun, herb. Herbal supplement po itong Memo Plus Gold na ito, mga kapuso. Memory enhancer po ang tawag doon sa Bacopa Monnieri. Pinag-iikting ang daloy ng kuryente sa utak. Walang patid, walang pugtat, parating mabilis, parating matalas mga kapuso. Kaya ang resulta, good ang memory. Matalas ang concentration, matalas ang focus mga kapuso. Ano man ang tayo natin sa buhay, mula bata hanggang nakatatanda mga kapuso. Araw-araw po, pag ng Memo Plus, ay nakasulat dyan, pati yung mga sangkap mga kapuso. Araw-araw. Mabibili po itong Memo Plus Gold na ito sa Mercury Dag at sa mga pangunahing mga butika nationwide. Para iwas kalimot, Memo Plus Gold, mga kapuso, tandaan po natin, lamang ang tao na may good memory. Ang oras po natin, 3 minuto na po makalipas sa 9:00 ng umaga. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Superado. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Ito ang sama-sama nating pagiging Ito ang sama-sama nating pagiging Saksi sa Double B. Umuusad po ang ating oras, 9 na minuto na po makalipas sa 9:00 ng umaga. Kapapalabas lang po ng Pag-asa ng panibagong impormasyon nila tungkol sa bagyong Odette na tinututukan natin. Nandun po sa norte, mga kapuso, tumatawid na po sa hilagang bahagi po ng Luzon sa mga sandaling ito. Ang gatos mula sa Pag-asa, pasok! Mike, sa inilabas na Severe Weather Bulletin number 11 ng Pag-asa na panatili ng bagyong si Odette ang kanyang lakas na nasa 75 km kada oras na lakas ng hangin at 120 km na pagbugso ng hangin at batay din sa pinakahuling impormasyon mula sa Pag-asa, nasa may bisinidad ng Kalanasan, Apayao ang bagyong si Odette. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Group of Islands, Apayao at Ilocos Norte. Samantalang nakataas naman ang signal number 1 sa Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur, La Union at sa Benguet. Kasunod nito, pinapayuhan ang publiko na patuloy na magantabay sa mga karagdagan pang impormasyon kaugnay dito sa bagyong si Odette mamayang alas 11 ng umaga. Ang iyong kapusuan ng gatos ng GMA sa Radyo DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging Saksi sa Double B. Binabati po namin ng maligayang unang anibersaryo ang Beats and Stars Bar. Beats and Stars Bar o Beats and Stats Bar. Ngayong araw ng linggo, mga kapuso, nakikinig yung kanilang crew na sina Benji, Bernard, Joren at Nico, kasama ang kanilang tinatawag na management staff na sina Jimmy, Adi, Kiko at Joy. At salamat daw, sabi ni Romel. At happy anniversary Beats and Stats Bar ngayong darating na araw ng linggo. Ito ang sama-sama nating pagiging Good
Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Umuusad po ang ating oras. 11 minuto na po makalipas sa ikasyam ng umaga. Alas 9:11 na po.